Cancer. Tuloy na natin to reading mo for this week. Hindi ko nalalagyan ng mga petsa to. Usually, mga reading ko dito weekly. Pero lahat ng reading ko dito ay timeless. Kung nagigets nyo po yung ibig ko sabihin. This is just a general reading. Pwedeng mag-relate sa inyo, pwedeng hindi. I'm Purple Teen para sa mga bago. Don't forget to subscribe, like, or follow sa aking FB, sa aking YouTube, sa aking TikTok or Instagram. Mga gusto ng private reading ko, paki-check na lang yung mga nakasulat sa description dyan. Pakibasa-basa na lang. At maraming salamat doon sa mga patuloy na nanonood, nag-aabang ng readings, yung mga nag-share ng mga readings natin, yung mga hindi nag-skip ng ads. Yung mga nag-avail ng membership, subscription, pati na rin yung mga nagpapadala ng super thanks or stars. Special shoutout to Miss Yoli Soliman, isang masugid nating tagapagpadala ng stars. Siya yung top 1 star sender ko. Sa ngayon, champion ka. Ikaw yung top 1, Miss Yoli. Mabuhay ka. God bless. Yan. Yan ang yung masasabi ko sa iyo. Pagpalain ka nawa dahil sa iyong generosity sa aking page. A time to give rather than take. Your hard work is paying off. A win-win outcome is forecast. Wow, ganda. Eh naman pala eh. By the way, ito yung area ng overall energy this week. So, you will be doing more of giving rather than taking. Mas maraming outward, mas maraming action, mas maraming gawa, mas maraming sending out kesa sa ikaw yung mag-e-expect. Ano? Ibig sabihin lang nito, kasi you have the capacity to give. So, ibig sabihin, you have enough. Material man tong pinag-uusapan dito or not, Cancer, you are blessed. And yung blessing mo, whatever nga yan, sinabi ko nga, material man yan, hindi, ibabahagi mo yan sa iba. Siguro you have natural sa'yo, having a big heart, pagiging generous, pagiging sensitive to the needs of others, or pagiging willing to help. Okay? It's a time of giving rather than taking. Ibig sabihin nito, pagdating sa mga connections, kung may mga hidwaan man, ibig sabihin ikaw yung magpaparaya. Ikaw yung mag-step aside, ikaw yung magpapakumbaba, no? More on ganun. Yun yung sinasabi ng card, ha? Okay? Kasi ibig sabihin, ikaw yung mas malawak yung pangunawa, eh. Diba? Kaya nga ikaw yung, usually, sa mga sitwasyon, usapin, mga conflict, usually, kung sino yung mas matured, kung sino yung mas malawak yung pangunawa niya, siya yung may kapasidad. Ang mga ganyang bagay, kung ako tatanungin, hindi natin titignan, sino ba talaga yung tama, mali? Kapag ang pinapairal natin pagmamahal, hindi mo na i-count yun. Opinion ko yun. I'm not forcing my opinion on you guys, sorry Pero yun yung opinion ko. Kasi, in the end, hindi ka rin naman magiging masaya, na matsugi ka, na dala-dala mo yung galit mo. Oo, siya yung may kasalanan, siya yung gumawa ng ganito. Pero kung sino yung mas nakakaunawa, mas malawak ang wisdom, mas malaki puso, usually siya yung nauunang magpatawad. Tandaan mo, dear, hindi mahalaga yung pride, yung ego, lalo na kung matutsugi ka na balang araw,
marirealize mo. Sino man ang nagkamali sa inyo, hindi. Mas mahalaga yung meron kang peace of mind. Mas mahalaga yung nagmahal ka, nagpatawad ka, kaysa yung, oo nga, astig-astig ka, ikaw yung tama, ikaw yung nanalo. Masaya ka ba? Yun lagi yung ipopost ninyong tanong sa isip, sa puso ninyo. Kasi baliwala lahat ng success, material, victory. Kung alam mo naman sa puso mo, diba, na wala kang peace of mind. Peace of mind pa rin kung ako tatanungin. Okay? In the area naman ng what to expect or the unexpected, your hard work is paying off, no? Ito yung sinasabi ko sa'yo, kaya kung ano man yung mga ginagawa mo in the past, recently, magbubunga ng maganda yan this week. Aanihin mo na isa-isa yung rewards ng mga kasipagan mo, ng efforts mo. So, kung ano yung tinanim mo recently, eto yun. Eto na yung mga bunga nun. Okay? Harvest time this week. Kung wala kang tinanim, Cancer, alam ka na mag-expect. Alam mo naman wala ka palang tinanim, di ba? Bakit pa natin lolokohin yung sarili natin? Yung mga may tinanim lang, okay? Tapos yung pinaka-outcome mo naman this week, wow, ganda. Ano't ano mangyari? Ano't ano naman ang mangyari, Cancer? Win-win. A win-win outcome is forecast. So, by the end of this week, or bago matapos tong week na to, whatever problem, ano man ang gagawin mo, magiging positibo pa rin yung outcome, mas pabor pa rin sa'yo yung kalalabasan. So, wala kang dapat ipag-worry dito. Okay? Oh, kita mo, meron ka pang fish. Ganda nito, oh. Pa. Rider. You also have man. You also have stork. And, oh, sight. Yun lang. Pagdating dito, may warning tayo dyan. Okay? Grim Reaper. Uy. Sa energy naman ng love life, guys, bahala na po kayong tumukoy kung yung mga binabanggit ba ng cards ay energy mo, energy ni person mo, or kung sino mang mga tao yung kakonect pa ninyo kung meron man. Okay? I'm not psychic or anything, kaya wala kayong ma-expect sa akin. Ang gagawin ko lang is i-relay sa inyo whatever messages yung mga nakikita ko dito sa cards. And it's not my fault kung para sa iba sa inyo ay pang nagdaan na to, pang kasalukuyan or magaganap pa lang. Wala po akong control pagdating sa mga bagay na yan. I'm just here to do your reading and interpret the cards for you, Cancer. Okay? So, when it comes to zodiac signs na napipick up dito, let me pull the remaining cards first bago natin pagchikahan yan. So, you have Virgo energy, Capricorn energy, Libra. You also have Aries, Leo, Sagittarius. But strong energy ng Virgo, Capricorn. Okay. Okay. So, dito tayo sa next row. First card here from the left is Fish. So, this is successful business transactions for some of you. Kung meron man kayong mga transacciones, anything related sa financial, sa mga usaping pera, sa mga kilos na may kinalaman sa pera. Oh. Ayan, no. Komersyo. Merong kang tubo. May kikitain ka for sure. Andyan ang abundance, which means you have more than enough for this week. So, wala kang problema when it comes to dealings. Pagdating sa financial. Kasi you have abundance, you have money.
And magiging maganda yung mga outcome. Remember, 'di ba? Ayan, no? So kung may mga business transactions kayo, win-win outcome 'yan, panalo. Kaya wala tayong questionin diyan pagdating diyan. Andito na rin yung mga bagay na inaasam-asam mo, hinihintay mong dumating, hinihintay mong mangyari, mare-receive mo 'yan, mare-receive with the rider card. This is energy movement. Ibig sabihin maraming activities. Hindi stagnant ang energy mo, maganda ang flow, no? Especially sa money, nakikita ko maganda flow, maganda rin ang flow sa negosyo. Pagta-travel also, there is good news na paparating sa iyo. Andyan yung mga messages na hinihintay mo, whether gusto mo ng communication, kung may mga hinihintay kang confirmation, applications, anything na may kinalaman sa mga mensahe, magandang balita. Maganda rin when it comes to pagta-travel. At ito, may mga parcels dito. So, kung ang negosyo mo is courier or ewan ko, anything na may kinalaman sa delivery, mga items na tatanggapin, maganda, successful. Okay? Ganda yung mga usapan dyan. Ito namang person sa gitna is your significant person. So, huwag mo nang pansinin yung gender. Kung sino man ito yung better half mo, kung asawa mo yan, o jowa mo, kakonect mo, special someone sa buhay mo. Hindi ko alam kung anong kinalaman nun, pero nandito siya sa gitna. Tapos you have stork, change movement. Ayan na nga, may pagbabago rito eh. May paggalaw. O, yun din pala indication ng rider at saka stork. So, iba dito, mabibigyan kayo ng panibagong chance, whether sa trabaho to, sa relasyon. Andyan yung magsisimula uli. Andyan din yung may mga pagbabago pagdating sa career, sa relationship, o pwedeng bagong person, yung iba dito. Pwedeng may darating na bagong person, kung single ka, or kakabreak mo lang, hindi ko alam. Bago eh. Yun yung nafe-feel ko bago. Pero kahit na hindi bagong person to, halimbawa old person na to, nandun yung magsisimula kayo uli ng person mo kung saan kayo tumigil. Yun lang naman yung nadedetect ko dito. Okay, basta merong mga pagdadaanan kayo, may mga process dito, may transitioning eh. From this state to this state. And then na nakikita ko is improvement. So wala kang dapat alalahanin dito. Pwedeng may pagta-travel ha, malakas energy ng travel, mga paggalaw-galaw, mga pagbabago. Mag-ingat ka lang kasi you have a warning card which is yung sight. Sabi dito may aanihin ka, your hard work is paying off. Pero dito naman, harvest time din to. No? Yung positive side nito is harvest time. Kaya lang, wina-warn niya about danger, accident, anything na biglaan. No, meron something dito. So, mag-ingat ka na lang kasi may warning dyan. When it comes to your love life naman, you have Grim Reaper. Ending. Merong something sa inyo ni person mo na magtatapos na. O yung pwedeng yung relasyon ninyo, or kung meron kayong pinagdadaanan, pwedeng yun naman yung magtatapos. O. Kung ano man ito pinagdadaanan ninyo, matatapos na to. At saka magkakaroon na ng pagbabago. Okay? Yun lang yung nakikita ko. Pero yung iba dito, pwedeng break up ito. Yung iba na hindi magbe-break, ang ibig lang sabihin nito, ayun, transformation talaga, butterfly. Oh. Dumadaan kayo sa cycle eh, pero magtatapos yung cycle na yun. Para sa iba na hindi maghihiwalay. At mabibigyan ninyo, ewan ko, there is some kind of improvement kasi meron kang butterfly which is evolution to the next phase. Ayan, parang after netong pinagdaanan ninyo, mabibigyan kayo ng chance magsimula at ito ay leveling up ng relationship ninyo. Ayan no, magkakaroon din naman ng healing and growth pagdating dito sa connection ninyong dalawa. O, ayan no, bubuksan uli ang puso para sa isa't isa. So, nagkahiwalay man kayo nito, nag-break man kayo, hindi. Sabi ko nga, pwedeng yung iba nag-break pero yung iba may pinagdadaanan lang kayo at magsisimula kayo uli. Bubuksan nyo uli ang puso ninyo sa isa't isa.
At doon na nga mas malalim na. Mas matatag na kayo, mas malalim na, mas may natutunan kayo dito sa connection na to. Magiging together again kayo eh. Yun talaga yung nakikita ko eh. Ayan o. Tsaka ikaw rin, marami ka rin natutunan dito. Mas marunong ka na ngayon, mas wise ka na alam mo na yung worth mo, Cancer. Okay? And nakikita ko rin dito, pagkatapos nitong cycle na pagsubok na pinagdaanan ninyo is mas ma-appreciate nyo ni isa't isa at ganun din ikaw, mas na-appreciate mo na rin yung sarili mo. Okay? So, yan. Nagkaroon ng healing, nagkaroon ng mga hiwalayan, nagkaroon ng gulo, ng unos, pero makakabangon uli kayo at makakapagsimula. At this time, mas maganda na, mas matatag na. Andito yung opportunity sa'yo when it comes to career, Ace of Wands. Ang lakas talaga ng energy na magsisimula uli, or it could be a sign ng giving birth or pregnancy, yung iba sa inyo. Ito ay magandang sign sa negosyo, sa career, or sa relationship kasi umuusbong na eh. Nandoon yung makikita mo na yung potential with this person, this business, this career, or whatever personal endeavor na yung pinagkakaabalahan or pagkakaabalahan. No? Nakikita ko na magiging maganda rin yung simula. At yung, for sure nga, itong itinatanim mo na to ay magbubunga, which is yun din naman yung sinasabi doon. Mag-ingat ka talaga, Sight at saka Nine of Wands. Mag-ingat ka sa potential danger. This is a threat eh. Na yung mga pinaghirapan mo ay paano ba? Ma-endanger. So, sa tingin ko, gumawa ka ng paano ba? Protect. Lahat ng ways to protect. Ano man yung tinutukoy dito na dapat mong protektahan. Yung iba dito, gumagawa na kayo ng bakod, boundaries. Pinoprotektahan nyo na yung puso nyo, or pinoprotektahan nyo yung pamilya nyo, yung mga ipon nyo, negosyo. Hindi ko alam eh. It could apply to anything, kung ano man yung relevant sa sitwasyon mo sa ngayon. Yun yung nafe-feel ko. This is a card also waiting, trying hard not to give up kahit mahirap yung sitwasyon, whether ikaw to yung person na nakaka-deal mo. This is a person na hindi siya basta-basta susuko, ibubuhos niya lahat ng kaya niya. Hanggat kaya niya. Okay, maghihintay. Maghihintay at maghihintay to sa'yo, or maghihintay at maghihintay ka para dito sa bagay na to, tao na to, sitwasyon na to. Okay, so nakikita ko dito ay may sapat na pera para bayaran yung mga bayarin, mga utang o kung ano man ito. So nakikita ko is may stretch mo since nakita ko naman na may swerte ka dyan pagdating sa pera, no? So, may sapat. Nakikita ko, ayan, no? Kaya, yung mga negosyo nyo, iikot at iikot yung pera. Wala naman ako nakikitang lugi. More on, bumabalik-balik lang siya, umiikot. Na-maintain yung balance, yung cycle. Okay? Some of you, this is an energy ng, juggling responsibilities, time, energy, commitment, whether we're talking about work here, or pwede rin namang hindi. Oo. It is pinagkakasya mo yung meron eh. Ini-stretch mo hanggat kayang ma-stretch. Tinatry mong kayanin, balansihin, i-maintain lahat. Yun. Whether sa love life to, sa career, or sa ibang bagay. Okay? Ito na nga yung Seven of Pentacles, yung mga pinaghirapan mo. Ayan na, daming bungang pentacles kung nakikita mo. Itinanim mo yan, maliit lang mula rito at nakarating dito sa dulo, malaking puno na siya at maraming hitik-hitik na bunga dyan. So, ang ibig lang sabihin nun, yung output mo is determined by kung ano yung effort na nilagay mo. Kung isa lang yung itinanim mo, for sure yun layanin mo. Pero kung sisipagan mo, dadagdagan mo yung efforts mo, tututukan mo talaga, alagaan mo at magiging patient ka, willing to wait, which is this, no? I've mentioned waiting. Hindi masasayang, you will not wait in vain. Kasi meron kang mahihintay na magandang results.
Okay, so far yun yung mga nasagap kong energies for you, Cancer. I hope nagustuhan mo tong reading na to. Don't forget to leave a like there, pa-comment na rin, pa-share. Take care, God bless, and babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal